Naniniwala raw ang Commission on Human Rights na magagawa pa rin nila ang kanilang mandato. Sa kabila yan ng pagbuo ng administrasyon sa komiteng tututok sa mga isyu sa karapatang pantao sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Tiyempo sa gumugulong na investigasyon ng International Criminal Court sa drug war ng Administrasyong Duterte, isang super body ang binuo ni Pangulong Bongbong Marcos para tutukan ang pagprotekta sa karapatang pantao sa Pilipinas. Sa bisaya ng Administrative Order No. 22 na nagtatatag ng Special Committee on Human Rights Coordination. Pangungunahan ng Executive Secretary ang nasabing komite bilang chairperson. Ang kalihim naman ng Department of Justice ang magiging co-chairperson, habang miyembro ng komite ang mga kalihim ng Department of Foreign Affairs at Department of Interior and Local Government. Ang pangunahing mandato ng Special Committee on Human Rights Coordination ay para magkaroon ng focused, dedicated at rationalized na human rights promotion and protection ng ating pamahalaan. Yung kasing nakaraan, kanya-kanya ang mga programa at proyekto ng mga iba't ibang ahensya ng ating gobyerno at sobrang magulo. Target ng super body na palakasin ang investigasyon tungkol sa mga paglabag sa karapatang pantao. Magiging mandato rin ito ang pagkalap ng datos, pakikipagtulungan sa pribadong sektor, pagkakaroon ng mekanismo para sa pagpapatupad at pagre-report ng human rights issues at pagtataguyod ng human rights approach laban sa illegal na droga at terorismo. Kaya nga pwede raw imbitahan ng komite ang ibang ahensya na maging miyembro nila, gaya ng Dangerous Drugs Board, Anti-Terrorism Council Program Management Center at ang Commission on Human Rights. Paglilinaw naman ng Department of Justice, hindi binuo ang komite para magsagawa ng pagsisiyasat sa mga namatay sa drug war noong Administrasyong Duterte. Hindi raw ito parallel investigation ng ICC. Ang magiging objektibo nito ay para sa future application to make sure na yung compliance natin sa human rights, sa law enforcement, sa criminal justice and sa lahat ng pulisiya ng ating gobyerno. Ang mga pending cases naman, kaugnay ng hinihinalang extrajudicial killings, ay titingnan na ng review panel ng DOJ. Kasama raw sa pag-aaralan ng datos tungkol sa EJK, lalo't magkakaiba ang numerong hawak ng mga ahensya ng gobyerno. Kaya iniisip namin na talagang reviewin yung lahat ng mga bagay na ito, saliksikin at titignan kung ano ba talaga yung tunay na numero. Kung meron bang ebidensya at kung yung isang pagpaslang ay yan ba ay EJK o yan ba ay lehitimong pagpaslang in the performance of their duly constituted authorities in their sworn duties to uphold the law. Panatag naman ng Commission on Human Rights na hindi sila maiitsipwera sa kabila ng pagkakabuo ng bagong komite. Isa raw silang independent body na hindi nasasakop ng Executive Department kaya may sarili silang mandato. Handa raw silang sumuporta sakaling magpatulong ang komite. Pwede ho kaming pumasok, maging parte nitong committee na to as observer dahil yan naman din ho ang mandato namin na merong bridging role as a national human rights institution. We provide technical assistance or policy advisory to concerned agencies of the government. Hiling lang daw ng CHR, huwag sanang mabawasan ang kanilang budget dahil sa nabuong komite. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.